Isang araw, sumakit ang tiyan ni Mrs. sa di malamang kadahilanan. Halos maiyak-iyak ito sa sakit na kanyang nararamdaman. Wala kaming inaksiyang sandali at agad namin siyang dinala sa Jose Reyes Memorial Medical Center doon sa Tayuman. At doon nga nalaman na kanyang iniindang sakit ay acute appendicitis at kapag nagapan ay maaari niyang ikamatay. Ngunit ito po talaga ang main ng istorya natin ay tungkol sa ward kung saan siya na-admit. Mga alas 8 na ng gabi nang may dumating na isang pastor sa loob ng ward at nag-alok ng mga panalangin para sa agarang nilang paggaling ng libre para sa mga pasyente. Marami naman ang tumugon sa pastor at binigyan niya ito ng daigdig ng mga panalangin. At pagkatapos ay nilisan na ng pastor ang naturang ward. Mga ilang oras lang ang lumipas ay tulog na ang mga pasyente at tahimik na ang buong ward. Nang may marinig akong mahinang iyak, isang matandang nagdalangis. Bagamat hindi ko nakikita ang matanda, ay alam kong dumadaan siya sa pagitan ng mga kama sa pasilyo ng ward. Hindi ko na lang pinansin ang aking narinig at salarin ay tinuloy ko na lang ang paglalaro ko ng cellphone para hindi ako madaig ng takot. Ngunit may isang babaeng bigla nagsalita sa aking tabi. Kuya, naririnig mo ba yung umiiyak? Doon ko nalaman na hindi lang ako ang nakaririnig ng panagoy ng matandang babae. Ha? Naririnig mo rin pa na yung iyak? Sinubukan kong tingnan sa labas ng bintana. Baka doon na nagagaling ang naturang iyak. Ngunit wala akong nakita. Kaya sinilip ko na rin ang pasilyo ng ospital at mga kalapit kwarto para makasigurado, ngunit wala akong nakita. Kaya't bumalik na lang ako sa paglalaro ko ng cellphone. Total, wala naman akong nakita na umiyak. Maya-maya lang, may biglang nagsalita doon sa dulo ng ward. Anak, mabuti matulog ka na. Di ba narinig yung umiyak ng matanda? Papa, sumasakit na nga sugat ko. Tinatakot mo pa ako. Doon namin napagtanto naming dalawa na totoo ang aming mga naririnig na may matandang dumadaan sa pasilyo ng aming ward. Kayo na pagbahala kung maniniwala kayo o hindi.